Hello po mga ka-listener, ako po si Ate Luwan, ang iyong tagapaghatid ng kwento. Bago po natin simulan ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating mismong YouTube channel upang mas maabangan natin ang ating mga magagandang kwento. Nagsimula na naman ang kwento ni Ate Luwane. Sana makinig kayo, mga totoong nangyayari ipadala ang sulat. Handa siyang isalaysay sa inyo. Andito lang si Ate Luwane Sa mataas na paaralan ng San Isidro sa probinsya ng Bulacan noong taong 1978, kilalang kilala si Carmela. Siya ang itinuring na prinsesa ng kanilang paaralan dahil sa kayamanan at kapangyarihan ng kanyang ama na isa sa pinakamalaking may lupa sa kanilang bayan. Araw-araw ay iba ang kanyang suot, mga damit na galing sa Maynila, sapatos na makintab at mamahalin, at laging maayos ang buhok na may tali ng kulay ginto. Lagi siyang nagbida-bida. Mataas ang tingin sa sarili at ang pananalita ay puno ng kayabangan. Para kay Mila, ang mundo ay umiikot lamang sa kanya at ang mga taong hindi kasing yaman niya ay parang mga alikabok lamang sa kanyang paningin. Sa kabilang dulo ng silid-aralan, malayo sa kinaroroonan ni Carmela, nakaupo si Elena. Siya ay galing sa pamilyang nagbubungkal ng lupa para sa pamilya ni Carmela. Ang kanyang uniforme ay luma na, pinagtagpi-tagping tela, at ang sapatos ay minsan ay nakadikit na lang ng pandikit. Dahil wala silang pangbili ng bago, madalas ay kanin at asin ang kanyang baon. At minsan ay wala talaga. Tahimik lang siyang nakaupo, nakayuko at ibinubuhos ang lahat ng oras sa pag-aaral. Hindi siya lumalaban, hindi siya sumasagot dahil tinuruan siya ng kanyang mga magulang na ang pagpakukumbaba ay hindi kahinaan. Ngunit para kay Carmela, ang pagiging mahinahon ni Elena ay sinyalis ng kahinaan. Araw-araw ay hindi niya ito pinapalampas. Tuwing papasok si Elena, tatawa si Carmela kasama ang kanyang mga kaibigan at sasabihin ng malakas parang marinig ng lahat. Tingnan niyo nga ang sarili mo, Elena. Parang basahan na hinila ang sa karnal. Amoy lupa ka pa. Siguro hindi ka naliligo dahil walang sabon sa bahay niyo. Huwag kang umaasa na makakapantay ka sa amin. Ang tulad mong anak mahirap ay mananatiling alitin habang buhay. Minsan ay sadyang tinatapakan ni Carmela ang paa ni Elena kapag dumadaan ito. Kinuha niya ang lumang kwaderno ng dalaga. Pinunit ito sa harap ng marami at itinapon sa sahig. Basura! Ang ganawang basura! Dagdag pa niya. Sinisiraan din niya ito sa harap ng mga guro at nagsasabing matigas ang ulo at nagnanakaw kahit na ang totoo ay pinakamabait at pinakamagalang na estudyante si Elena. Masakit man sa damdamin, pinigilan ni Elena ang kanyang luha. Ibinaba niya ang ulo at sinabi sa sarili, darating din ang araw na makikita rin nila ang halaga ng taong marunong rumispeto sa halip na gumante, lalo niyang pinagbuti ang kanyang pag-aaral. At tinulungan ng ibang kaklase na hirap. Darating ang araw na makikita rin nila ang halaga ng taong marunong rumispeto. Sa halip na gumante, lalo niyang pinagbuhat ang kanyang pag-aaral at tinulungan ang iba pang kaklaseng nahihirapan sa sarili at sa aralan. Lumipas ang mga taon at pagpalapit na ang kanilang pagtatapos habang si Camila ay nagtitiwala sa yaman at impluensya ng kanyang ama. Si Elena ay nagpupuyat, nag-aaral sa ilalim ng liwanag ng amlampara at nagtitiyaga sa kabila ng gutom at pagod.
Dumating ang araw ng pagsusulit, ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Si Elena ang nakakuha ng pinakamataas na marka at tinanghal na valedictorian ng kanilang buong baitang. Sa kanyang talumpati, sinabi na ng may pagpakukumbaba. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o pilak, kundi sa kabutihan ng puso at tapat na pagsisikap. Ang edukasyon ay para lahat, mayaman man o mahirap. At ang tagumpay ay para sa sinumang hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Nakangiti si Carmela mula sa gilid, puno ng hiya at inggit. Siya na laging nagbida, siya na laging nagmataas, at hindi man lang nakapasok sa unang 10. Ang kanyang ama ay naging galit at nagbanta sa paaralan, ngunit hindi nito mabago ang katotohanan na ang sipag at tiyaga ang nag-angat kay Elena. Pagkatapos ng high school, naghiwalay ang landas nila. Nakakuha si Elena ng malaking scholarship sa kolehiyo sa Maynila. Nag-aaral siya ng negosyo at pagsasaka habang nagtatrabaho sa librong oras, biglang tagalinis at tagatinda para pandagdag sa gastusin. Sa bawat pagsubok, nanatili siyang mabuti at matulungin sa kapwa. Samantalang si Carmela umuwi sa kanilang hacienda at namuhay ng mga rangya pa rin. Ang kanyang ama ay naging kampante, naging sakim sa lupa at nagsagawa ng mga maling desisyon sa negosyo. Ang kanyang ina ay naging sugarol at gumastos ng labis sa luho, hindi alintana na unti-unti nang nauubos ang kanilang kabuhayan. Lumipas ang ilang taon, ang dating malawak na lupain ng pamilya ni Carmela ay unti-unting naibinta at naisangla dahil sa maling pamamalakad at matataas na utang. Dumating ang araw na kailangan nilang lisanin ang kanilang malaking mansyon dahil kinuha na ito ng bangko. Ang mga sasakyan ay naibinta na rin at sila ay napilitang lumipat sa isang maliit at luma ng bahay sa gilid ng bayan. Dahil sanay sa marangya ang buhay, nahirapan ng husto si Carmela. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, ngunit dahil sa kanyang ugaling mapagmataas at hindi marunong sumunod sa utos, wala siyang natatagalan. Madalas siyang makipag-away sa mga katrabaho at laging nagrereklamo sa kondisyon ng trabaho. Ang dating yumuyuko sa kanya ay ngayon ay iniiwanan na siya dahil sa kanyang pagiging masungit. Sa kabilang dako, bumalik si Elena sa kanilang probinsya matapos magtapos at magkaroon ng sapat na kaalaman at puhunan. Ginamit niya ang kanyang natutunan upang tulungan ang mga magsasaka. Nagtayo siya ng kooperatiba, nagpakilala ng makabagong paraan ng pagsasaka, at tinulungan ang mga magsasaka sa magkaroon ng sariling lupa. Dahil sa kanyang kabutihan at tapat na pamamalakad, mabilis na umunlad ang kanyang negosyo. Ang dating mahirap na Elena ay naging isa sa pinakamakapangyarihan at respetadong tao sa kanilang bayan. Ang kanyang yaman ay hindi lamang salapi, kundi ang pagmamahal at tiwala ng mga tao. Habang nagkikita ni Carmela ang tagumpay ni Elena, lalong namuo ang inggit at galit sa kanyang puso. Sa halip na magsikap at matuto, ang nasa isip niya ay gantihan ito. Narinig niya ang kwento tungkol sa isang matandang mangkukulam na nakatira sa liblib na bahay na paanan ng bundok. Sa tindi ng kanyang puot, naglakbay siya doon kahit malayo at madilim ang daan. Pagdating niya sa harap ng matanda, lumuhod siya at nagmamakaawa. Lola, pakiusap, tulungan niyo po ako. Gusto kong bumagsak si Elena. Gusto kong siya ang mahirapan at ako ang muling umangat. Pakulam niyo ko siya. Gagawin ko ang lahat kapalit nito. Tinitigan siya ng matanda ng matagal at malungkot na nagsalita. Anak, ang bawat itanim ay may aanihin. Ang tinanim mong hangin ay bagyo ang iyong anihin.
Ang sumpang hinihiling mo ay babalik din sa iyo ng higit pa sa bigat nito. Ang itim na mahika at hindi tumutulong sa masamang hangarin kundi pumaparusahan sa nag-iisip ng masama. Ngunit dahil sa bulag sa galit at desperasyon, hindi nakinig si Carmela. Ibinigay niya ang huling barya ng mayroon siya at pilit na pinagawa ang ritual. Isinigawa ng matanda ang hiling, ngunit gaya ng babala, ang sumpa ay hindi dumapo kay Elena. Sa halip bumagsak ito ng buong bigat sa kanya at sa kanyang pamilya. Mula nang umuwi si Carmela galing sa bundok, nagsimula ang kanilang matinding pagdurusa. Nagkasakit ng malubha ang kanyang ama na hindi malaman ng mga doktor kung ano ang lunas. Ang kanyang ina ay laging takot, laging may nakikita at narinig na hindi naman totoo. Si Carmela naman ay lagi nilalagnat, puno ng pantal ang katawan at hindi makatulog nang nahimbing dahil sa mga mabangungot. Sa bawat gabi, nakikita niya sa kanyang panaginip ang bawat luha na pinaiyak niya kay Elena noon. Ang bawat salitang masakit ay parang tinik na tumutusok ngayon sa kanyang sarili at isipan. Naubos ang kanilang kaunting natitirang pambayad ng gamot at doktor. Dumating sila sa puntong halos wala na silang makain. Sa gitna ng matinding paghihirap at kawalan ng pag-asa, naalala ni Carmela ang kabutihang ipinakita ni Elena noon kahit siya ay inaapi. Napagtanto niyang walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang taong labis niyang inaapakan. Sa isang umaga, kahit nanghihina at payat na naglalakad siya patungo sa malaking bahay at opisina ni Elena. Pagkakita sa kanya, agad siyang nakilala ng mga bantay, ngunit nang makita ang kanyang kalagayan, ipinasok siya at pagharap kay Elena, hindi na nakapagpigil si Carmela. Lumuhod siya at sa paanan nito at humahagulhol ng malakas. Elena, patawarin mo ako. Patawarin ako sa lahat ng kasamaan ko. Naging masama ako. Laging mapagmataas at inaapakan ko ang inyong dangal. Ngayon, nagdurusa ang aking pamilya dahil sa aking sariling kasalanan. Hindi ako humingi ng yaman, kundi ng iyong kapatawaran, gabay upang magbago. Tama ang matanda. Ang masama ay bumabalik din sa nagtanim nito. Lumapit si Elena. Hindi may halong galit kundi may awa at pag-uunawa. Inilalayan niya si Carmela na tumayo at sinabing, Carmela, matagal na kitang pinapatawad. Ang pagtanim ng galit ay pabigat lamang sa puso. Ang parusang nararamdaman mo ay paalala na ang lahat ay nagbabago at ang yaman ay nawawala, ngunit ang kabutihan ay nananatili. Tutulungan kita at ang iyong pamilya, hindi dahil sa may utang ka sa akin, kundi dahil tao ka rin na karapat-dapat sa pagkakataong magbabago. Tinupad ni Elena ang kanyang pangako, ipinagamot niya ang mga magulang ni Carmela at binigyan sila ng maayos na tirahan. Binigyan din siya ng pagkakataon si Carmela na magtrabaho sa kanyang kumpanya. Hindi bilang amo kundi bilang isang empleyado, dapat sumunod siya at magsikap. Dito nagsimula ang tunay na pagbabago ni Carmela. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali ng buong puso. Natuto siyang rumespeto sa lahat, mayaman o mahirap, tumulong siya sa mga gawaing hindi niya sanay gawin. Nagpakumbaba at laging tapat sa kanyang trabaho, araw-araw ay nagdadarasal siya at nagpasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki. Tinutulungan din niya ang kapwa sa abot ng kanyang makakaya gaya ng ginagawa ni Elena. Dahil sa kanyang tapat at pagbabago ay kabutihang ipinamalas, unti-unting gumaling ang kanyang mga magulang at naging payapa ang kanilang bahay at buhay.
Ang takot at sakit na nararamdaman niya ay unti-unting nawala sa paglipas ng panahon. Dahil sa kanyang pagsipag, katapatan at respeto sa kapwa, muling imunlad ang kanyang kabuhayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galing sa yaman na minana o sa itim na ginto, kundi galing sa kanyang sariling pawis at sa tiwala ng mga taong nakakilala sa kanya. Bagong pag-ugali. Naging matagumpay siya at hindi dahil sa pagiging maarte, kundi dahil sa kanyang kabutihan at pagpapakumbaba. Naging malapit na magkaibigan sina Elena at Carmela at ang kwento nila ay naging aral sa buong probinsya. Isang umaga habang maagang naghanda si Carmela para sa trabaho, lumapit siya kay Elena na nagtuturo sa mga bagong tauhan. Yumuko siya ng bahagya at nagsalita ng may paggalang. Elena, maaari ba akong magtanong? Noong mga panahong iniiwasan kita at pinapahiya, bakit hindi ka lumaban? Bakit hinayaan mo lang akong gawin ang lahat ng masama sa iyo? Tumingin si Elena sa kanya, ngumuti ng malumanay at sumagot. Carmela, alam mo ba, noong bata pa tayo, tinuruan ako ng aking mga magulang na ang taong puno ng galit at inggit ay hindi kailangan gantihan ng parehong antas ng kasamaan. Sabi nila, kapag sinagot ko ang iyong galit ng galit din, pareho tayong maging marumi. Pinili kong manahimik. Hindi dahil takot ako, kundi dahil ayaw kong maging katulad mo. Inaasahan ko na darating ang araw na magmumulat din ang iyong mata at makikita mong hindi sukat ang yaman na halaga ng tao. Yumuko si Carmela at nanginginig ang boses habang sumasagot. Sobrang tanga ko noon, Elena. Akala ko kapag mataas ang aking tingin sa sarili ko, iyan ang nagpapataas sa akin. Ngayon ko lang naintindihan na kapag tinatapakan mo ang iba, ikaw ang bumababa. Pinagmamalaki ko ang damit at sapatos pero ang puso ko ay marumi at walang laman. Ikaw na tahimik lang. Ikaw ang may pinakamalinis na puso sa ating lahat. Hinawakan ni Elena ang balikat ni Carmela. Huwag mo nang isipin iyon ng may pagsisisi na nakakasakit sa iyo. Ang mahalaga ay nandito ka na ngayon, handang magbago, at pag-aminin sa pagkakamali ay ang unang hakbang para maging tunay na tao. Halika, samahan mo ako ngayon. Tuturuan kita kung paano makitungo sa mga magsasaka ng pantay-pantay. Nang makarating sila sa bukid, sinalubong sila ng isang matandang magsasaka na dating nagtrabaho sa pamilya ni Carmela. Nakita ni Carmela na yumuko ang matanda kaya agad siyang lumapit at inilayan ito. Lolo, wag po kayong yumuko sa akin, wika ni Carmela. Dati po, inaakala kong karapatan kong ipagmalaki ang pagiging nasa taas. Ngayon po, alam kong kayo ang nagpapakain sa bayan. Kayo ang dapat na igalang. Namangha ang matanda at sumagot. Nakikita ko ang pagbabago sa iyong mukha, iha. Ang daking tingin mong matalas at puno ng yabang ay ngayon ay malambot at puno ng awa. Mabuti na lang at nagising ka na. Ang yaman ay parang tubig. Lumilipat pero respeto at kailangan pagtrabahuan. Tumango si Carmela. Tama po kayo, Lolo. Mula ngayon gusto kong tumulong sa inyo. Ituro niyo po sa akin kung paano magtanim, kung paano mag-alaga ng pananim. Gusto kong mararamdaman ang hirap na dinaranas niyo araw-araw upang mas maintindihan ko ang halaga ng bawat butil ng bigas. Lumapit si Elena at sinabing, tingnan mo, Carmela. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang isang salita, kundi sa gawa. Kapag alam mong pantay lang kayo ng lahat sa harap ng Diyos, doon ka magsisimulang umunlad noong totoo.
Sa hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno, nagpapatuloy ang kanilang usapan. Elena? Tanong ulit ni Carmela. Noong narinig mong naghirap ang pamilya ko at nang lumapit ako para humingi ng tulong, hindi ka ba kahit kunti ay nag-isip na dapat yan ang kapalaran nila? Hindi ka ba nagtanim ng galit? Umiling si Elena at sumagot. Sabi nga nila, ang paghihiganti ay nakakasira din sa naghiganti. Kung iniisip ko yun, hindi ako nagiging payapa. Ang tagumpay ko ay hindi para ipagmukha sa iyo na mali ka, kundi para maging inspirasyon na kahit anong hirap, may paraan. Nang makita kitang lumuhod at humingi ng tawad, alam kong totoo ang iyong puso. Kaya, bakit pa ako magtatanim ng galit kung may pag-asa kang maging mabuting tao? Napaluha si Carmela. Napakabuti mo talaga. Kaya pala, pinagpala ka. Ang puso mo ay malawak. Pangako, Elena, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay mo. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting tao, hindi dahil takot ako sa parusa, kundi dahil gusto kong maging katulad mo. May respeto at may malasakit sa kapwa. Naniniwala ako sa iyo, Carmela. Sagot ni Elena. Tandaan mo, ang pagiging mabuti ay hindi natatapos sa isang araw. Ito ay araw-araw na pinipili kahit mahirap. Kahit may mga pagsubok pa rin darating. Hanggat kasama mo ang kabutihan, hindi ka maliligaw. Ilang linggo ang lumipas, muling bumisita si Carmela sa matandang mangkukulam sa bundok kasama si Elena. Lola, panimula ni Carmela. Nandito ako. Ngayon hindi para humiling ng masama, kundi para humingi ng tawad sa Diyos at sa lahat ng nasasaktan ko. Naintindihan ko na ang aral. Ang kapangyarihan ay wala sa itim na paraan, kundi na sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Tumingin ang matanda at ngumiti. Nakikita ko na ang liwanag ng inyong kalooban, iha. Ang sumpang bumalik ay nawawala kapag pinalitan ito ng tapat at pagbabago. Ang yaman na darating sa iyo ngayon ay mananatili dahil ito ay tatakbuhan ng kabutihan at respeto. Ito ang tunay na salamangka ng buhay. Tumingin si Carmela kay Elena at nagpasalamat ng taimtim. Salamat, Elena, kung hindi dahil sa iyo. Baka hanggang ngayon ay naliligaw pa rin ako dahil sa iyong kabutihan. Nakahanap ako ng tamang landas. Sumagot si Elena. At pasasalamatan mo ay ang inyong sarili dahil pinili mong magbago. Tayo ay magtutulungan na lamang para sa ikabubuti ng ating bayan. Sa ganitong paraan, mapapalago natin ang tunay na yaman na hindi mananakaw ninuman. Kinabukasan, maagang gumising si Carmela upang samahan ang mga manggagawa sa pag-ani. Nakasuot siya ng simpleng damit at sombrero. Hawak ang karit habang tinutulungan sila mag-ipon ng mga palay. Paglapit ni Elena, nakita niyang pinupunasan ni Carmela ang pawis ng mga matatandang manggagawa at inalog ito ng tubig. Magandang umaga, Elena, sabi ni Carmela ng may malawak na ngiti. Ramdam ko ngayon kung gaano kahirap ang bawat butil ng bigas. Dati tinatapon ko lang ang pagkain kapag hindi ko nagustuhan. Ngayon, alam kong pawis at dugo ang pahunan ito. Tumango si Elena at sumagot. Iyan ang pinakamahalagang aral, Carmela. Kapag nararamdaman mo ang hirap ng iba, doon ka matutong mapahalaga maging mapagkumbaba. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kung anong meron siya, kundi sa kung paano siya tumitingin sa kapwa. Lumapit na ang matandang kausap nila kahapon at nagsalita. Iha, Carmela, dati ay kapag dumadaan ka, tumatago kami dahil takot sa iyong panlalait. Ngayon, parang anak lang,
Turing namin sa iyo ang ganda ng pinakita mong pagbabago. Napahawak si Carmela sa kanyang dibdib at nagsabi, "Maraming salamat po sa pagtanggap, Lolo. Alam kong mahaba po ang lalakbayin ko para mabura ang masamang alaala noon. Pero sisikapin ko pong araw-araw at patunayan na nagbago na talaga ako. Patawad po sa lahat ng takot na ibinigay ko sa inyo." "Wala na iyon, anak," sagot ng matanda. "Ang mahalaga ay ang nasa puso mo ngayon. Ang pagpapatawad ay ibibigay agad sa taong tapat at hangarin." Sa hapon, habang nagpapahinga sila sa opisina, nagbukas na pa ng usapan si Carmela. "Elena, gusto kong itanong, paano kung bumalik ang yaman at kapangyarihan sa akin? Paano ko masisiguro na hindi na ako babalik sa dating ugali?" Tumingin si Elena sa kanya nang seryoso ngunit malumanay. Iyan ang tanong na dapat mong laging itanong sa sarili mo. Ang sikreto ay nasa pag-alala. Huwag mong kalimutan kung paano ka naghirap, kung paano ka natakot, at kung paano ka tinulungan ng mga taong minamaliit mo noon. Hanggang dala mo ang pagpapakumbaba, hindi ka maliligaw. Ang yaman ay kasangkapan lamang, hindi ito dapat maging amo ng iyong puso. "Tama ka," sagot ni Carmela. "Gagawin kong paalala sa sarili ko na ang bawat piso ay dapat galing sa tapat na gawa at ang bawat sa kapangyarihan ay dapat gamitin para tumulong, hindi para manakot. Pangako, gagamitin ko ang anumang biyaya na darating para iangat ang iba, hindi para itaas ang sarili ko." "Masaya akong marinig iyan," tugon ni Elena. "Kapag ang yaman ay ginamit mo para sa kabutihan, ito ay nagiging pagpapala sa marami. Kapag para lang sa sarili, ito ay nagiging bitag at bumagsak sa iyo." Isang gabi habang magkasama silang naglilinis ng damit sa budiga, napansin ni Carmela ang isang lumang larawan nila noong high school. Hawak niya ito at bumuntong hininga. "Tingnan mo kami dito," wika niya habang pinapakita kay Elena. "Ang taas ng tingin ko sa sarili ko pero mukha ko at puno ng kalungkutan. Kagaya ng kayabangan. Ikaw naman kasi simple ang suot, puno ng kapayapaan ang iyong mata. Ngayon ko lang nakita ang pagkakaiba." Kinuha ni Elena ang larawan at isineroy ito. "Ang kapayapaan ay hindi nabibili, Carmela. Ito ay nakakamit kapag malinis ang iyong konsensya at marunong kang rumispeto. Ang yaman na walang kabutihan ay laging naghanap pa ng higit pa. Kaya hindi ito nakontento. Ang pusong marunong magpasalamat laging masaya kahit simple lang ang buhay." "Gusto kong magkaroon ng ganyang kapayapaan," sabi ni Carmela. "At gagawin ko ang lahat para mapanatili ito. Simula ngayon, Elena, ikaw ang gagawin kong huwaran. Itutulungan kita sa lahat ng iyong adhikain at sisikapin kong maging mabuting halimbawa sa iba." "Magandang hangarin iyan," sagot ni Elena, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. "Hindi mo kailangan maging katulad ko noong ng buo. Kailangan mo lang maging ikaw na may kabutihang loob, ang iyong sariling pagbabago at sapat na para maging inspirasyon ng marami." Lumipas ang ilang buwan, unti-unting umayos ang kabuhayan ng pamilya ni Carmela. Dahil sa kanyang sipag at tapat na pakikitungo, marami ang nagtiwala sa kanya at nagbigay ng oportunidad. Isang araw, habang naglalakad sila sa bayan, sinulubong sila ng mga tao na may ngiti at pagbati. Niyakap ni Carmela si Elena at nagsabi, "Salamat, Elena. Hindi lang yaman ang binalik mo sa akin kundi ang dangal at kapayapaan na matagal ko nang nawala. Ang tunay na yaman ay ang magkaroon ng kaibigan tulad mo at ang respeto ng mga taong nakapaligid sa akin."
Walang anuman, sagot ni Elena habang nakangiti. Ang tagumpay mo ay tagumpay din nating lahat. Ang pinakamagandang regalong natanggap mo ay ang pagkakataong magbago at maging mabuti. Ipagpatuloy natin ito para sa mas magandang bukas. Lumipas ang maraming taon, ang dating maarte na kaklase ay naging isa sa pinakamahal at iginagalang na tao sa kanilang buong probensya. Hindi na siya kilala sa mamahaling damit o pagmamalaki kundi sa kanyang pagiging matulungin, mapagkumbaba at laging handang dumamay sa nangangailangan. Ang kanyang negosyo ay umunlad ng patas at ang kanyang pamilya ay namuhay ng payapa at masagana, hindi dahil sa itim na ginto kundi dahil sa pagpala na dulot ng kabutihang loob. Isang hapon habang nakaupo sila sa ilalim ng matandang puno na saksi sa kanilang pinagdaanan, maghawak ang kamay ni Carmela at Elena. Elena, panimula ni Carmela nang may matamis na ngiti. Dati, akala ko ang dakilang bagay sa mundo ay ang pagiging mayaman at kinakatakutan. Ngayon, alam ko na ang pinakadakila ay ang pagiging mabuti at marunong magpatawad. Kung hindi dahil sa inyong pag-unawa, hindi ko marating ang ganitong kapayapaan. Tumingin si Elena sa kanya at sumagot. Ang tagumpay mo ay galing sa sarili mong desisyon na magbago, Carmela. Ang yaman ay darating at maglalaho, ngunit ang pagbabago ng puso ay manatili magpakailanman. Ipinakita mo sa lahat ng kahit sino ay maaring magbago, basta't handang magpakumbaba at tumanggap ng pagkakamali. Pangako, sagot ni Carmela. Ituturo ko ito sa sunod na henerasyon. Hindi ko hayaang maulit ang pagkakamali ko. Ang aral na natutunan ko na bawat itinanim at mayaanihin ay dadalhin ko hanggang sa aking huling hininga. Hinawakan si Elena ng mahigpit ang kamay ng kaibigan. Mabuti yan. Ang tunay na yaman ay ang naiwan mong mabuting halimbawa sa iba. Ang iyong kwento ay magsisilbing liwanag ng mga liwanag ng landas. Mula noon, ang kwenta ni Carmela at Elena ay naging tanyag sa buong bayan. Ipinapaalala nito sa lahat na huwag hamakin ang kapwa dahil hindi natin alam ang takbo ng tadhana. Ang pagpakukumbaba ay daan sa pag-angat at ang kabutihan ay tanging kayamanang hindi mananakaw ninuman. Sa huli, ang dalawang magkaibigan ay namuhay ng masaya, payapa at puno ng pagmamahal sa kapwa. Patunay na ang pagbabago, ang pagpatawad ang nagwawagi sa lahat ng bagay. Tandaan niyo yan. Salamat!